Mag-iisang buwan na ang bakbakan sa Marawi City pero hanggang ngayon hindi pa rin humuhupa ang gulo. Kagabi, may ilang putok na narinig sa compound ng Kapitolyo ng Lanao del Sur na itinuturing pa naman na isa sa mga safe zone sa lungsod. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang laki ng pinsalang dulot ng bakbakan sa Marawi City. Sa kuha ng drone, makikita ito sa palibot ng isang moske dahil sa mga airstrike ng militar. Sa moske raw nagtatago ang mga terorista kaya kailangang magbagsak ng bomba sa tabi nito para maitaboy sila. Binibigyan pa rin natin ng respeto yung mga mosque. Wala po tayong binobomba, wala po tayong hindi po tayo gumamit ng mga malalakas na kalibre o airstrike. Kung may drone ng militar, hindi rin nagpatalo ang mga Maute. During the first 2 weeks ng ating meron tayong mga nakita na gumagamit din yung kalaban ng drone. Ito part ito ng surveillance and intelligence. Ang mga sundalong nakikipagbakbakan may kanya-kanyang kwento tungkol sa karanasan nila sa conflict zone. Sabi ng ilan, sobrang baho na sa sentro ng bakbakan dahil sa dami ng mga naagnas na katawan ng mga kalaban na hindi pa nakukuha. Lalo pat lagpas 300 na ang bilang ng mga nasawi dahil sa bakbakan. Pero ang mas malala raw, nakikita na nila ang mga asong walang makain na tangay ang ilang piraso ng katawan ng tao. May nakikita rin daw ang ilang mukhang dayuhan na naka-bulletproof vest at helmet. Ayon sa militar, indikasyon ito na may foreign terrorist na tumatay yung ground commander ng mga terorista. Ilan? 10. Malakas ba? Malakas. Halika, pasok tayo sa Kapitolyo. Sa pagpapatuloy ng bakbakan, muli na namang nagpaulan ng bala ang mga kalaban sa compound ng Kapitolyo ng Lanao del Sur kagabi. Dito kadalasang nagsasagawa ng live report ang mga kagawad ng media at ang area kung saan tinamaan itong nakaraan ng ligaw na bala ang isang Australian journalist. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang house-to-house clearing operations ng mga otoridad. Nagtatago raw kasi ang mga Maute sa ilang bahay na may matibay na basement na hindi nasisira ng airstrike. Habang nagkakasanaman ng operasyon ng mga otoridad, nakuha nila sa isang malamansyong bahay na pinagkutaan umano ng Maute ang nasa 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa militar, indikasyon ito na bumabatak ng droga ang mga kalaban habang nakikipagbakbakan sa ating mga tropa. Troops in the front line say that they are facing drug-crazed individuals who are evidently high on illegal drugs. Bukod sa droga, nakuha rin ng militar sa bahay ang isang itim na watawat umano ng ISIS at 4 na high-caliber rifles. Iniimbestigahan naman ngayon ng AFP ang posibilidad na ang syabong nakuha ay inabandona ng mga narco-politician na sumusuporta raw sa mga terorista. Sabi ng militar, nasa 4 na barangay na lang ang hawak ng Maute sa sentro ng Marawi. Kasama pa rin daw ng mga bandido ang mga bihag nila na ginagawang human shield. Habang mainit ang bakbakan, 2 taga-Pagadian City naman ang pinaniniwalaang na-recruit ng Maute sa Marawi. Kwento ni Mir May Candoy, biglang nagpunta ng Marawi ang kanyang live-in partner na si Nelboy Pulenzo at kapatid niya sa ina na si Christopher Minoza 2 araw bago pumutok ang bakbakan sa Marawi. Sabi raw ng dalawa, pinapapunta sila ng Marawi ng kanilang amo dahil sa trabaho sa construction. Mula umpisa ng bakbakan hanggang nitong linggo, nakakausap pa raw ni Candoy ang dalawa at sinabing nasa maayos silang kalagayan. Pero nitong mga nakaraang araw, bigla na lang daw hindi makontak ang dalawa. Inireport na nila ito sa mga pulis.